Good evening. In the gospel today, the Lord said, you should be able to choose well whether you dance or you mourn. What do you really want? Para kayong mga bata. Play the flute for you. You did not dance. We sang a dirge, but you did not mourn. And then he said, wisdom is vindicated by her works. So we need wisdom to distinguish between what we want and what we need. A lot of people are very sad at this moment because they made a mistake. Not being able to distinguish what they want and what they need. What does a drug addict want? A fix. Sisinghot ng shabu. Sisinghot ng cocaine. Parang hindi na uso yung mag-i-injection ngayon ng heroin eh. He wants, sometimes even kills, does not need it. It will not be good for the drug addict. On a lesser scale would be a diabetic. Sobrang sugar mo, hyperglycemia yan, shock ka na yan. Danger of death. So, nag-i-insulin. Kaya nagbabaon yung mga diabetic naming SBD. Babaon ng mga candy yan para hindi pa sila kaagad sugar, kulang ang sugar nila. So, dangerous. Kung sobra ang sugar mo, saka kulang ang sugar mo sa bloodstream. Hypoglycemia naman, shock ka rin yan. So, ibabalance mo. You should have the wisdom, if you are a diabetic, to balance hyperglycemia and hypoglycemia. So, that's my message today. Distinguish your wants from your needs. What do you really need? Huwag kayong parang bata. Hindi alam kung ano ang gusto, hindi alam kung ano ang pangangailangan. So, I would like to show again Abraham Maslow's hierarchy of needs connected to the gospel. Alam ko, pinalabas ko na last year yan. Dahil may marami sa inyo maganda ang memory. Sabayan na sinabi mo na noong ano yan, September 2020. Pero ulitin ko dahil tama siya sa gospel eh. Needs, sabi ni Maslow. Kikitaan ninyo sa monitor, physiological needs, food, drink, shelter, tapos safety needs. Kailangan sigurado ka kasi kung para ka si Damocles na may sword, may espada na nakabitin lang siyang sinulid sa ulo mo, you will not be happy. Tapos niyan, love and belonging needs, tapos esteem needs, at saka dadating ng self-actualization. Okay. Ngayon, yung mga bata din, yung mga millennials at saka generation say, sige, sabi kasi nila, Father, kulang yun eh. Mas basic pa sa physiological needs na pagkain at saka inom ay yung Wi-Fi. Sige, ilagay na natin dyan. Wi-Fi, connectivity. Kasi hindi kayo kumakain. Makabili lang ng magandang Samsung Galaxy siguro. Kung kakayanin pa, iPhone ang gusto ng mga bata. Gusto nila. Sabi naman ng mga magulang, hindi mo kailangan yan. So, balik tayo doon sa ating wants and needs. So, Wi-Fi, connectivity, physiological needs, safety needs, esteem needs. Dadating tayo sa self-actualization. Actually, atheist yun si Abraham Maslow.
Pero siya ang naka-analyze na pag natupad mo na lahat yan, mas matindi ka pang pangangailangan. Yung self-actualization. To become the best that you can be. To actualize your best self. Sabi ni Abraham Maslow. At yun, sasabihin ko ngayon, you cannot do that if you do not believe that there is eternal life. Bakit ka pa mag-actualize na ganyan? Self-transcendence pa nga yung sinasabi, going beyond Abraham Maslow, self-transcendence. Kailangan lampasan mo yung sarili mo because you live in a universe that is dynamic, evolving, always in process. So walang katapusan yung pag-self-actualization mo. Kung lalamunin ka lang ng kadiliman na walang katapusan, huwag ka nang magpakapagod pa. Sabi ng ibang mga bata na nakakausap ko during the retreat, tapusin mo na kaagad. Sayang lang yung paghihirap mo. So self-actualization, self-transcendence, kailangan mo ng pananampalataya that all this will not be in vain. Si self-transcendence ka, corrupt naman yung ibang nasa gobyerno. Yung iba, mamamatay tao pa. Baka magpatayan na naman yan ngayong eleksyon. Paparusahan yan. Kailangan maniwala ka na good will be rewarded and evil will be punished para makilala mo na kailangan mong mag-self-actualization. Para sa akin, ito yung lagi kong sinasabi from John 10:10. Why did the divine word become a human being? Siya na mismo ang nagsabi. I have come that they might have life and have it more abundantly. So, you strive for self-actualization and self-transcendence. Pero sabi rin ng Panginoon, gumawa ka rin ng paraan na hindi lang ikaw ang magsi-self-actualize. Create a society where everyone will have the opportunity to fulfill their physiological needs, to fulfill their safety needs, to fulfill their love and belonging needs, fulfill their esteem needs, and most especially, to fulfill their need for self-actualization. Sabi ng Panginoon, I have come that they might have life and have it more abundantly. That is the only meaning that I can see in this universe. Sabi ni St. Augustine, our hearts are restless until they rest in you alone. Binubulagan na lang ng mga ibang tao yung kanilang sarili na kung saan-saan naghahanap ng self-actualization. Si self-actualization, kung may political power, kung may economic power, sila ang pinakamayaman. Hindi, marami naman dyan, hindi maligaya. Nakakausap ko yan pag naghihingalo na nagsisisi. Sinayang yung kaniyang panahon. Hindi nga pinupuntahan ng mga anak. Their children despise them because the children were not given all these needs. Siguro physiological. Tatambakan ka agad sila ng material things. Safety needs siguro, andyan. Pero yung love and belonging needs, wala ka dyan noong mag-birthday yung bata. Pinabayaan mo, nagpayaman ka, tinatambakan mo na lang ng mamahaling mga digital devices pagkagaling mo sa ibang bansa. Hindi na si self-actualize yung bata. Pati ikaw, hindi rin na si self-actualize. Sinasayang mo yung kamatayan ng Panginoon sa krus. He died so that we will have life and have it more abundantly. Hindi lang yung humihinga ka, kumakain ka, natutulog ka. That's not God's will for you. You are born for higher things, to experience the more abundant life. And you could not experience that without others. Kaya you build the society where there is peace, where there is justice, where the environment is protected for a sustainable future.
Saka mo masasabi, wisdom is vindicated by her works. You reach wisdom if you are actualized, self-actualized, if you are self-transcendent. So yan yung dahilan kung bakit nagkukomunyon ka, nagmimisa ka, nagba-Bible study ka, tutulungan mo yung mga mahira. What you need is self-actualization. And in our faith, self-actualization means the more abundant life na sabi ng Panginoon ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus, kung bakit siya bumaba mula sa langit. So yan ang ipagdasal natin ngayon. Napakasayang. Sabi ng mga bata, paulit-ulit kong sinasabi, YOLO. You only live once. You got only one chance, sabi ni Eminem, na mag-self-actualize. Seize the moment, sabi ni Eminem. So yan ang ating gagawin. Hindi na tayo papalik. We pass this world only once. What we need is to accept Christ as Lord and Savior so that we will be self-actualized. Susundin natin yung kanyang sinabi. Hindi ka naman kagaya ng ibang mga kulto na nagsasabing, pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, kahit magkasala ka na, kahit marami kang concubines diyan, kahit marami kang ninanakaw na pera, basta tanggapin mo lang siya. Ang Katoliko, hindi. Pag tinanggap mo siya, tanggapin mo rin yung kanyang formula. Love God with all your heart and with all your strength, with all your being. Love your neighbor as yourself. Pamamaraan para makarating ka sa the more abundant life. Minsan ayaw natin, kadalasan ayaw natin. Gusto natin yung madalian, gusto natin yung pang-ngayon lang, walang long-term planning ang buhay natin. So as we receive Christ in communion today, in the Eucharist today, many of you spiritually, you are just joining us online. We hope that early next year you can join us, you can go back to your parish churches. Remember, wisdom is vindicated by her works. By their fruit you shall know them. The more abundant life does not mean that you are always happy. That's not God's will for you also. Into its life, some rain must fall, sabi ng Makata. Gaya ng kailangan may ulan, may hangin, para lalaki yung mga puno, ganyan din yung ating kaluluwa. Basta you grow until self-actualization. Even if you are suffering from COVID, if you have cancer, you have some problems, a lot of problems, very heavy problems, you can still experience self-actualization. If you accept Christ as Lord and Savior, and that is His will for you, that you experience trials and tribulations now. Basta marating mo yan. Yung mga santo, ganun eh. Naging banal, tinesting ng Panginoon. Let us pray also for all those who have blinded themselves, could not distinguish wants and needs. Let us pray for the whole world, living in darkness now because they have not accepted Christ as Lord and Savior. We pray for missionaries, telling everyone that wisdom is vindicated by her works in many countries of the world, especially the Divine Word missionaries, yung mga SBD. We have 150 Filipino SBDs in Africa, Latin America, and many other countries. Let us pray that they will be successful, that they can convince a lot of people to accept Christ as Lord and Savior, so that there will be many people who can experience the more abundant life that Christ has promised to all those who follow Him.